I'm Keng Pascual, head and founder of South Boys Lotto Club. Bago pa lang namin buuin, or bago ko pa lang buuin yung South Boys Lotto Club, I got this love for South talaga. Parang na-difference ko yung, or nabigyan ko ng parang pagkakaiba. What's the difference between the North and the South? So, parang napatamay din ako sa kanila nun eh. So, sabihin natin, iba talaga dito. So, mas relax ako. Kumbaga, I just really love how South, or kung, sabihin na lang natin, Paps, nandito na lahat. Kumbaga, nandito na, wala na akong hahanapin. And I just want to be the first who represent it. So, by our research that time, walang gumamit walang nag-represent, so we use it. Dito sa South even though you have different groups na, car clubs, you still the same, or walang humaharang. Parang you have nasa ibang grupo ka, pero pwede kayong maging barkada. And nandun yung nandun yung sarap ng once you heard na taga South ka in other places, nandun yung bond, nandun yung passion, yung dedication nila. So, yun. Kung event lang naman, so far, thank God, so far naman is lahat naging successful. Actually, for the record then, boss, we're the first car club who handle na meet-up independently. Kasi yung iba, they need sponsors. They need some backups financially. I think we're the first car club who did it for free. Lahat ng meetup naman namin or lahat ng naging events namin is lahat successful kasi dudumugin ka for 300 to 500 cars, thousands of people just to be with. May pumupuntang taga Visayas region just to be in our event. Ayokong mahaluan ng grupo ng pera. Actually, I think we're the only car clubs na walang funds. Kasi if you love the game, if you really, alam mo yun, sobrang dedicated ka, why need to charge it to people? So I do it for free. I do it sa mga taong gusto pumambay, gusto make sure, gusto mag-ATM, di ba? Gusto ko silang magyabang
for free. I want them to show off their own cars for free. Napakasarap sa pakiramdam as a normal car enthusiast na pinanggalingan ko rin. Na pumunta ka sa isang event, you do it for free. Mag-represent ka, then that's it. Yeah. And ako pala si Jed Orbita, one of the admins of SBAC. Actually, Napsed Society kasi, society yan ng car enthusiasts. Actually, we're not a group. Ang ano talaga namin, main goal namin is for parang to unite yung mga car enthusiasts as one. Hindi lang yung, di ba, kasi mostly mga car clubs, kanya-kanya yan eh. So, dito sa Napsed Society, parang we're inviting all car clubs to unite as one. Tapos, to share their thoughts. Tapos, wala kami sa brand or sa kung ano made siya, kung anong forma ng auto mo. Kumbaga, ang main goal dito is yung paging enthusiast mo as a car guy. Yun yung ano namin sa Napsed Society. Actually, nabuo ang Napsed sa tropahan din. Ang pioneer niyan, si Third Salita, si Joseph Vera. Yan, sila ang mga ano yan, pioneers niyan. Tapos, nag-start yan kasama ng South Boys Auto Club. So, sa long run, about magti 3 years na nga, ang Napsed Society din. So, nag-start lang siya sa sticker na laglag panty, yung panty dropper kung tawagin nila. So, naging okay, bentahan, gano'n. Tapos, kasi ang purpose nun is, parang, yung car mo para makalaglag panty. So, maganda yung auto mo. So, doon nag-start yun eh. Tapos, nagkaroon ng Napsed na word. Parang acronym siya ng Enough Said. So, yun, nabuo yung Napsed na yun. Hindi naman namin akalain na mag-grow. Tapos, naging society na siya. So, doon nabuo yung Napsed Society. Nag-start lang siya dito talaga sa South. Tapos, hindi naman namin ma-imagine na kumalat na siya from North, East, West, hanggang naging international na siya. So yun. Pinaka-successful for me, yung sa Grand Gathering noong January. Bali, hindi rin namin akalain na ganun din karami. Naganap yun sa MOA ground sa Ecom 1 and 2. So yung buong parking ng Ecom Plaza mismo, kasi napuno namin from different car clubs, from different places, from provinces. Dumaki talaga sila. We're not expecting na ganun kadami talaga yung pupunta. Nabigla na lang kami na ganun na pala kalaki yung mga fans, yung mga supporters, yung mga friends. Kasi kaya nga yung pinaka-main goal namin dito is win friends, influence society. Pagbabago, actually marami. Hindi lang naman sa pagiging car enthusiast, sa pagkakalam siya. Kasi nagsimula ako, wala talaga eh. As in, mahilig ako sa auto noon. Actually, ang first car ko talaga is Ford Laser. Way back in college pa. Natigil lang ako kasi nung time na yon parang naloko kasi ako eh. Tapos, nawalan ako ng gana. Accidentally yung pagsali ko sa grupo, gawa ng nung nakuha ko yung sasakyan ko, naghanap ako ng mags. Tapos yung kapatid ko, may common friend, sinama ako. So ayun, nagkakilala kami, nakakuha ako ng mags na gusto ko. Tapos in-invite nila ako sa grupo. Tapos ngayon sa grupo, kasi ano naman sa grupo actually, tapos doon ko naramdaman yung hindi lang basta siya grupo, but in the case na para siyang family ba. Hindi lang basta tropahan, barkada, pero parang pamilya na rin siya.
If pagbabago lang naman is about sa grupo or ano. I mean, if about sa grupo, sobrang dumami, sobrang lumawak yung resources, sobrang dumami yung friends, and mas lalong naging exciting eh. Kumbaga, you know, you're fulfilling some kumbaga yung hilig mo. So, sobrang solid ng pagbabago. Nag-start ako sa grupo na saling kit-kit lang, wala akong kakilala, palakad-lakad lang ako pag may mga meet-ups, may ano. Wala pa akong kakilala, tapos hanggang naging kakaus ko sila. Hindi ko na makakalain na magiging in the long run, kakaroon din ako posisyon na ganito. So yun, naging maganda naman yung parang naging stepping stone din yung pagsali ko doon sa grupo na hindi ko na akalain na makikita ko yung sarili ko na nasa ganitong posisyon. Hindi malilimutang experience. Isa doon yung first car show ko sa Car Maven sa SM Center. Although hindi ako nagkaroon ng award, pero ang habol ko sa yung experience eh. Tapos hindi lang, ang nakakatawa kasi doon sa grupo, hindi basta ikaw lang, car show lang. Pero kasi dito, tulungan sa bawat kung ano yung kailangan mo, kung ano ba yung may tutulong pa ng grupo. So, unforgettable talaga sa akin kasi nag-enjoy ako. Tapos, secondly, kasi may parang culture na kami na pag may nasiraan or na nagkaroon ng problema, nandun kami para mag-rescue. So mostly, dati mostly nung bago-bago pa ako yung nagre-rescue kasi ako yung kumpleto sa gamit. So yun, ako yung mostly na-text sila, ako yung malapit. So yun, nandun ako lagi. Yung moments how I see people enjoying when they're, lalo na yung mga tambay, sobrang, when I see their faces, I see their smile and they're enjoying, I think that's the most pinaka-token or pinaka-most unforgettable experience. And I think yun yung pinaka-masarap eh. Sa personality ko eh, actually, kasi dati, sobrang mahihain talaga ako. Tapos, hanggang na-develop yung personality ko, na maging friendly sa iba, to gather friends, to make communication with others. Nakatulong din to sa naging trabaho ko. Siyempre, yung personality mo nag-iiba. So, nakakasalumuha ka ng ibang tao. Tapos yun, thirdly, hindi lang basta naman kasi grupo lang eh. Meron din may mga ano yan, like fundraising, katulad ng last na namin na fundraising, project na punta kami sa isang house ng cancer patients. Nagpakain kami, nagpalabas kami ng movie. Bang makita mo lang yung ngiti sa bawat tao, sa bawat bata na kala mo wala na silang hope, pero yung makita mo yung ngiti sa kanila na nagkakaroon na sila ng hope for life ba? Diba? People actually do believe me now. Syempre, when you're starting, all of them will doubt you. All of them will not believe you. Siguro so far, after all the accomplishment na nagawa, after all the events na napatunayan namin, people do trust me na. Whenever I say something or wherever say I made a decision, yun, parang nagkaroon ng tiwala eh.
hardest part sa amin, actually. Kasi gusto ko lang din parang boss Gusto ko lang din yung parang normal ka. Pag nakita tayo, tropa kita. Nakita tayo, we're just tropa. No leveling, no anything. Founder is not just a name It's a responsibility. So when kakasalubong mo ako, ayoko nang tinatawagin kang boss, ayoko tinatawagin kang founder. Alam niyo yun. So more on tropa lang sana yung So mas masaya ako pag ganun. You have to be on our events, on our official events like yung Suplado Sabado na tambay namin na ginaganap monthly. And yung isang isang main event, yung talagang SBAC meetup. Yung isa naman boss, yung sa White Stickers, or what I say, Young Bloods boss. Punta lang kayo, you can avail it. And the other one is the Gold boss. You will undergo sa interview. Interview. Syempre kailangan din makita namin yung dedication ng along group. Kasi usually boss, if matatanong niyo ako, meron din kasing mga tao na iniiwasan ako. Yun yung mga sticker and go. Syempre kung sino yung mapupunta namin sa elite team, yung sa gold, gusto namin sila yung mga dedicated na tao. Example, makikita nyo naman sa mga natin, yung white. Yan. Syempre, binigyan namin siya ng name. Ang tawag namin sa sticker na is Young Bloods. So, parang it represents that you're new. You're new to our car club. And yun. So, the other one is the gold. Actually, boss, kung mga patakaran lang naman, like other car clubs siguro. Siyempre, unang-una, golden rule namin, never use the name of the group on isa-isang sa maling paraan. For example, you're gonna use it to panakot. So, parang ang naman sa amin on that time. Napaka-pangit tignan. Lalo na pag nakakasalubong ka namin sa daan. You have to, to horn, to show some acknowledgement sa makakasalubong mong fellow members. So along sa groups naman, bawal babaero. Yun yung number one rule namin. Bawal babaero sa grupo. Meron kaming mga shops na kaibigan na for example, may gusto kang biling mugs, we can refer you to some shops na magkakaroon ka ng discount. Ayoko sabing malaki. Magkakaroon ka ng discount. Like, for example, you want change oils, maintenance ng kotse, everything. Tires, mags, suspension. So, and yun nga, may bago kaming ngayon. Actually, meron akong ginawa. Is the rescue team. Sunod-sunod nitong nakaraang buwan na ang daming nasisiraan, ang daming nagpaparescue. So, gumawa ako ng rescue team sa kanila na natutulong sa mga masisiraan. For example, meron kami naka-assign for Las Piñas, Parañaque, Cavite, Tagaytay, Laguna, San Pedro, Muntinlupa. Yun. So, yun nga lang, magkakaroon sila ng contract signing na nagpatulong sila sa SBAC and dapat meron kang SBAC sticker.
it's a one-man army. Dati. So yung last meetup namin, nagmi-meeting kami ng committee, ng SBAC committee, yung concept, yung preparation, and then the dealing. May mga stages kami na ginagawa every time. So, ang pinaka-importante lagi naming inaasikaso or chine-check is yung venue. How will the venue, paano ma-hold ng venue yung numbers ng tao na pupunta. And then yung limits na pwede mong gawin sa loob. Yun. Preparation, boss, kanya-kanyang concept. It's brainstorming lang naman. So, yun. Hindi naman siguro parang masama sabihin na some part of it, boss, kasi talaga nagluluwal kami. I mean, gumagastos kami on our own. Pero syempre, it's our own hobby. So, kumbaga, ginagastosan talaga namin. And yung mga cross-deal kung tawagin, usong-uso yun sa car scene. Kumbaga, do something for me and I'll do something to you. So, yun. Kung goal lang naman, boss, actually, I think I've reached it eh. Actually, ang pinaka-goal lang naman namin sa SBAC is to have a simple family na pwede naming makasama or maka-banding sa part ng kotse. I am learning pa. And I've been searching yung mga foundation, yung mga donating to charity. Kasi wala naman din mapupuntahan yung mga, sa ating kita eh, yung mga funds na mapupuntahan if ever nasisimulan namin siya this coming or next event. And then syempre yung benefits na dapat makuha ng member. Di-disappoint ko as a car enthusiast or as a founder of one group. Ngayon ginagawa nilang business. Yun yung medyo nakaka-disappoint ng sobra. Na hindi ba pwedeng let's do this just for fun? Let's do this just dahil mahilig ka sa kotse. That's the siguro namatay yung culture ng auto club or ng car club na ginagawa nila ito or ginagawa nila to dahil gusto nila, hindi para kumita. Kumbaga, lahat na boss eh. I mean, not lahat. I've seen so many groups na pera-perahan na lang usapan. It saddens me po, sobra. If difference lang naman, hindi pera pinapaikot namin. Bonding lang, okay na. Lagi namin, boss, bago pa lang sila sumali ng grupo is sinasabi namin, stay humble much as possible. Kumbaga, sinasabi ko sa kanila na walang nakukuha ang gulo. Pinapaliit mo lang ang mundo mo sa car scene. Kung tutusin, some of the car enthusiasts out there, alam nila sobrang liit. Ba't mo pasasayangin yung isang napakaliit na bagay sa isang walang kwentang dahilan? Yun, boss. So, na-relecture naman namin sila bago sila pumasok sa grupo. Kahit anong brand, kahit anong itsura ng kotse, as long na nandun yung dedication mo to be a car enthusiast. Salamat. Thank you. Oh,